Puntahan po natin itong balita na kinansila na ng US State Department as the main authority of the US government sa patungkol po sa mga visa and passport. So may dalawang uri ng passport, US visa si Martin Tambaloslos Romualdez, no? Ang isa sa itinuturong sangkot na mastermind sa malawakan at sindikato na uri ng sistematikong korupsyon at pandarambong sa ating bayan, sa gobyerno, na marami ang nagtuturo at nagsasabi na siya ang involved, lalo na ang mga nanggaling po sa inner circle nila ng sindikato ng kanyang pinsan na si Marcos Jr. So may dalawang uri pala na hawak na US visa si Martin Tambaloslos. No? Ang una, yung kanyang tourist visa. At ang isa, ang kanyang diplomatic visa. In his capacity bilang isa sa matataas na opisyal ng gobyerno. No? At may pribilehiyo po sila, kagaya kay Marcos, sa asawa niya, sa mga kapatid ni Marcos, bilang bahagi po yan ng ini-extend na diplomatic courtesy ng mga bansa na mayroon po tayong masigla at maayos na diplomatic relationship. Ayun. So, kinansila na po ng US State Department, which is equivalent po yan sa ating Department of Foreign Affairs, at ng US Immigration Authority, kansilado na po ang US visa, yung diplomatic visa, at pati po ang tinatawag na tourist visa ni Martin Tambaloslos. Ano pong ibig sabihin nito? Una, hindi na po siya makakapasok libre at makapag-travel papasok sa anumang teritoryo na sakop po ng Estados Unidos ng Amerika. Ibig sabihin, kung may plano siyang tumakas, magtago o kaya dumiskarte na magkaroon ng anumang proteksyon sa pamamagitan sa pagpasok sa teritoryo ng Estados Unidos saan mang bahagi ng State of America, hindi na pwede. So, restricted na siya sa United States of America. Yan pong ibig sabihin. Pangalawa, nagpapakita po ito na binabantayan ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga nagaganap sa Pilipinas. Sapagkat yung mga US visa na yan ay mga pribilehiyo lamang yan. Anytime it can be canceled, it can be revoked unilaterally ng nagbibigay na bansa. No? Kung gugustuhin niya na ikansila ang iyong visa, ay hindi ka po makakapasok sa kanilang bansa o sa kanilang estado. Yan po ay nagpapakita na ang mga otoridad ng gobyerno ng Pilipinas, alam naman po natin na mayroon silang in every diplomatic post or in every diplomatic mission or foreign mission ng mga bansa, may kaakibat po yan ng mga intelligence deployment. Kaya po sa loob ng US Embassy, alam natin mayroon pong CIA desk o Central Intelligence Agency. Minsan ang pakilala niyan nila sa mga deployment for the Philippine or for the foreign mission, tinatawag po yan na Second Secretary o kaya Charge the Affairs o kaya Political Affairs Department or kaya Cultural Liaison Officer, kung ano-anong mga katawagan para lang hindi mabuko na may mga espiya o mayroong mga operatiba ng national intelligence na mga agencies ng mga naturang bansa. Hindi lang po yan practice ng Estados Unidos. In fact, sa tatay ni Marcos Jr., until now, no, may mga reports ang CIA desk sa US Embassy sa Pilipinas kung ano po ang mga nagaganap na mga political upheavals o mga pangpolitikang kalagayan at mga pagkilos ng mamamayan sa Pilipinas noong panahon ng kasagsagan ng martial law. No? Mayroon po dyan na tinatawag na Philippine Situation Report and Update. Ano yan? Ang pagkakaalam ko, monthly. Gumagawa po ng mga summary or intelligence summary report in INSUM ang tawag niyan, or intelligence summary report, tinatawag nilang
Political, Economic, and Social Situation Report in the Philippines. So kung ano po nakikita ng mga espiya o ng mga intelligence operatives ng Amerika o ng anumang bansa, ginagawa niya ng report. We do also the same. Hindi lang natin sinasabi yan. Yan po ay mga protocol of convention sa diplomasiya para hindi halata na may mga intelligence deployment. Pero all countries do that, no? Hindi lang ang Amerika. Pero itong pagkakaroon ng unilateral decision on the part of the authorities of US government sa pagkakansila ng visa ni Martin Tambaloslos ay isang hakbang na nagpapakita that there are reports coming in to the authorities of the government of America, including kay Donald Trump, na nakikita nila kung gaano kalubha, kalala at kalawak ang inabot ng iskandalusong pangungurakot sa kabanang bayan na kinasasangkutan nitong magpinsan na Bongbong Marcos Jr. at Martin Tambaloslos. Meaning, hindi po makapagmaang-maangan o hindi makapagmalinis itong magpinsan si Marcos Jr. at ang kanilang mga aliporis na sindikato sa gobyerno sapagkat namomonitor at nag-aaral at sinasaliksik po ng mga intelligence officers and operatives ng Central Intelligence Agency ng Amerika na nakabaon at nakatago sa kanilang foreign mission dito sa Pilipinas kung ano ang mga kwento at mga nangyayari patungkol sa takbo ng gobyerno ni Marcos Jr. So, lumalabas na napakalubha at napakalalim at napakalawak na naging epekto po nitong flood control scandal na ito. Nung panahon na binuo ni Marcos Jr. ang kanyang diskarte na ICI, yung Independent Commission for the Infrastructure, na ginamit niya lang yun panghugas at pang-ala Poncio Pilato para kunwari hindi siya sangkot, sa pagbubukas ng opisina nila, pinuntahan po ito ng Deputy Mission Chief ng US Embassy or ng US Mission to the Philippines sa isa sa mga number 2 or number 3 sa ranggo ng Diplomatic Authorities and Mission of the United States sa Pilipinas. Pinuntahan po nila itong ICI office. So, ang ibig sabihin yan, simula nang sumabog po ang iskandalo sa 1.9 trillion pesos na estimated na pinagnanakaw, kinulimbat at dinurobo sa pundo ng mamamayan na nagresulta sa pagkalugmok ng ating mga infrastructure, lalo na ang malubha na pandaraya sa mga flood control. Ang epekto nito ngayon, nakikita na ng Amerika kasi marami po ang apektadong sektor, lalo na ang mga mahihirap at vulnerable sectors na sinasalanta ng mga insidente ng pagbaha. And because of that, the calamity hitting the Philippines ay doble po ang impact dahil wala ang mga mitigating infrastructure support dahil ghost or substandard. So dyan po nakatungtong ang batayan ng Amerika, ng Estados Unidos na otoridad ng kanilang pamahalaan like ang US State Department at ang US Immigration Authorities sa pagkakansila ng US visa ni Martin Tambaloslos. Yan po ang pangalawang punto. Una, hindi na siya makakapasok officially, legally, doon sa anumang teritoryo o estado na nasa ilalim ng Estados Unidos. Pangalawa, hindi na rin po siya makakapag-deny na ang basis nito ay ang kanyang pagkakasangkot ni Martin Tambaloslos sa kanyang pinsan bilang pasimuno at mga nangungunang nagdisenyo at nakinabang ng todo sa malakihan at malawakan at malaliman na korupsyon at pandarambong at paglilimas sa kaban ng bayan. Okay? Ang pangatlong implication at ang pagkakahulugan nitong US visa cancellation made against Martin Tambaloslos, ibig sabihin po na may mensahe ang Estados Unidos sa gobyerno ni Marcos na ayusin mo at dapat mapapanagot at mapaparusahan ang mga nasasangkot. If it includes your cousin, then so be it. Itong mensahe na ito, nagpapakita na dapat
seryoso na ipatupad ang pananagutan at pagpaparusa sa mga nagnakaw ng malakihan sa kabanang bayan sapagkat ang Amerika bilang isa sa major ally and benefactor ng gobyerno ni Marcos ngayon at ng mga dati pang mga gobyerno, hindi sila basta-basta papayag na ang kurakot na gobyerno mananatili sapagkat ang mga aid, ang mga loans sa World Bank, sa International Monetary Fund ay mapupunta lamang sa bulok at kurakot na mga politiko, including kagaya ng nangyari sa tatay ni Marcos Sr., ni Jr., at ngayon ay nauulit sa kanya. At magpinsan din sila ang gumagawa ng ganitong mga kalapastanganan at kaabusuhan sa pundo ng mamamayan. Yan, ang epekto niyan. The message has already been sent to Marcos Jr. na hindi papayagan na walang may mananagot. At syempre, it will sooner reach towards Marcos. Aabutin din po ng ganyang pangyayari si Marcos Jr. kung magpapatuloy na ang kanyang ginagamit sa pagwasak sa politika at kaguluhan sa politika ay ang isyu ng korupsyon at mga pangungulimbat sa pundo ng pamahalaan, pero in fact, siya mismo ay sangkot. Siya mismo ay may pananagutan. So these are warning signs ang nangyari na pag-revoke at pagkansila ng US visa, both diplomatic and tourist visa ni Martin Tambaloslos Romualdez. Pero kung hindi pa rin ito maipapakulong ni Marcos, syempre Marcos will not send himself to jail. No? Hindi papayagan ni Marcos ng sarili niya, ipapakulong niya. So ngayon, ang challenge sa kanya, because of these actions made by the US authorities, ay ang kanyang pinsan at ang mga miyembro ng sindikato sa grupo ng kanilang mga nangungulimbat at nangungurakot sa gobyerno. Marami po dyan mga kasama ni Martin Romualdez, hindi pa napaparusahan. Si Saldico nga, hindi pa nila napapabalik sa Pilipinas. At si Saldico mismo ay marami na pong isiniwalat tungkol sa detalye ng katotohanang pagkakasangkot ng magpinsang ito, even ang asawa ni Marcos, na si Lisa Araneta. Ngayon, it took the authorities of the U.S. State Department and the U.S. Immigration Authority to declare a subliminal message, yung pasimple na mensahe na nakabantay kami at kami ay nagmamatyag at handang gumawa ng hakbang, kagaya ng ginawang pagkakansila ngayon sa visa ng kanyang pinsan ni Marcos, itong si Martin Tambaloslos Romualdez. Ayan. So ano po ang patutunguhan nito sa pangkabuuan? Yung credit rating po and credit standing ng Pilipinas dahil sa malawakang korupsyon na ito na kinasasangkutan nila Marcos Jr. at nila Romualdez ay bumababa. Bagamat nakakapag-utang pa rin at may mga creditors para nagbibigay sa Pilipinas, pero ang pagdududa na ito ay ginagamit lamang sa pagnanakaw at pangungurakot, the way this kind of systematic corruption, massive plunder were exposed in media both dito sa Pilipinas at sa abroad, na nagtulak sa Estados Unidos na magkaroon ng pagpapadala ng mensahe na hindi nila nagugustuhan, na may nasasangkot na mga matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na nakonektado mismo sa presidente. At ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagkakasangkot ni Martin Tambaloslos Romualdez. At matatandaan din natin na una na pong naglabas 2 weeks ago or 3 weeks ago ang Sandigan Bayan ng tinatawag na Preventive Whole Departure Order. Ibig sabihin po, pwede pang makatravel si Romualdez pero pwede siyang harangin. At kapag naisampa na ang kaso laban sa kanya, siya po ay pwede nang mapigilan talaga sa pag-travel abroad, na siya naman pong hindi ginagawa ni Boying Rimulya at nila Marcos. Ang kanilang gulpi-digulat na kaso, kunwari laban kay Martin Romualdez, nang pumalag ito na hindi siya papayag na siya lang ang maging fall guy at hindi rin siya papayag na gagawin siyang sangkalan ng kunwari ay mga paghahanap ng katarungan sa mga nasasangkot sa pandarambong at pangungurakot,
Sabi niya, marami akong alam at marami akong sasabihin. Hindi dapat nga pala talaga ipatawag ito sa totoo at tunay na Senate Blue Ribbon Committee investigation, hindi doon sa tulpo-tulpuhan na peke na investigation niya na siya lang ang may gustong gawin pero gusto niyang baloktutin ito. Ayon sa obserbasyon ngayon ng mga mamamayan, kaya itong si Martin Romualdez, kapag hindi pa ito kinasuhan nila Marcos at hindi po na frozen at napailalim sa forfeiture and seizure and attachment to the court na desisyon sa paglilitis kay Martin Tambaloslos, lalabas tuloy na ang mga pagbabanta ni Romualdez ay may batayan. Ano po? May katotohanan at may bigat sa katotohanan na may alam at gusto niyang ipasiwalat. Sakaling ipitin at pilit-pitin siya ni Marcos at ni Romualdez at ni Boying Rimulya, isisiwalat niya ang buo. Yan ang ibig sabihin ng pagbabanta ni Romualdez. Ngayon, lalo na, iniipit na siya ng US State Department and US Immigration Authorities. Malamang sa malamang po, kapag isinampa na ang kaso laban kay Romualdez, ay hindi na mapipigilan din na pwedeng isiwalat na niya ang mga kaganapang ito. Unless he will be guaranteed by Marcos na sampasampahan ng kaso lang pero hindi naman talaga kaso na totoo at madidismiss lang. But it is another story kung paniniwalaan ni Romualdez ang ganyang diskarte ni Bongbong Marcos at ni Boying Rimulya.